Sa lagay ngayon ni Lebron sa Sixers, mukhang mas ganado pa ngayon yan maglaro. Base kasi mismo sa sinabi ni Rich Paul na pwede pang umabot ng 2 to 4 years ang laruin nitong si Lebron hanggat nakikitang productive pa rin yan at mananatiling healthy at malaki pa rin ang maging impact sa pagiging starter. Parang kalabaw lang ang tumatanda kung ganito eh. Grabe yung plano kasi rin ng Sixers ngayon. Hindi nag-alinlangan na gawing primary ball handler si Lebron sa starting. Kaya yung ibang analyst pa nga yung nagsasabi na pwedeng apektado dyan si Edgecombe at pwedeng mabawasan yung shot attempts at playing time niya, pero malinaw na hindi nga raw yan maaapektuhan based na rin mismo dito kay Nick Nurse. Yung ibang report pa nga, possible umabot pa rin nga raw ng around 30 minutes ang playing time ni Lebron ngayon sa Sixers. Hindi yan magiging problema lalo't parang sa kanya nga ngayon mapupunta yung atensyon at mismong si Jaylen Brown interesadong mag-adjust sa role niya kung kakailanganin nga raw talaga para lang maging maayos ang team system at chemistry nila para nga sa championship title. Si Embiid mas makakapag-focus sa interior offense nila. Si Maxey ang playmaker at inside scorer. Parehas sila ni Brown na magiging secondary. Si Brown ang elite two-way wing. Hindi yan maghahabol na ng role sa pagiging elite scorer. Dahil dyan mismo nakikitang hindi talaga kailangan nga raw maglaro ni Lebron ng sobra para sa opensa nila eh. Hindi siya ang magiging primary scorer dahil may Brown at Embiid at Maxey. Kaya mas makokontrol sa Sixers ang workload niya para mas maging ready kung sakali sa playoffs man. Mas gustong gamitin ng Sixers yung pagiging veteran leader at championship experience niya eh. Ang pinaka-pitch kasi sa kanya ng Sixers GM, championship chance na mismong dahilan bakit siya nagpunta dyan. Dahil sa announcement pa lang ni Lebron sa last decision, sinabi na niya na ang Philadelphia hindi dahil sa pera niya pinili dahil malinaw na gusto niyang mag-contend ng isa pang championship title. Kaya si Rich Paul mukhang nakikita ngayon na mas motivated pa at mas ganado talaga si Lebron ngayon sa Sixers. Kaya hindi guaranteed na magre-retiro yan ng isang season lang ngayon. Maraming analyst yung nagsasabi pa rin na nakadepende pa rin si Lebron sa magiging kondisyon niya, lalo na sa edad niya pagdating sa mga injury issue. Isa pa, yung performance niya kung mag-i-stay pa rin siya na productive sa starter o high level pa rin na contributor sa lineup eh, wala pa rin kasing nakikitang rason para tapusin niya ngayon ang karir niya. Kaya nakikitang possible umabot pa ng 2 to 4 years ang karir ni Lebron kung mananatili siyang healthy at productive ha. Pero depende pa rin kung isa o dalawang season pa lang niya sa Sixers makakuha na siya ng championship title eh, ibang usapan yan. Dahil nga championship title na lang rin at ring ang hinahabol niya bago magretiro, kaya kung possible mangyari man na isa o dalawang season makuha niya na ang championship title dito sa Sixers, possible dito na rin siya magretiro. Based sa mga analysts kasi, mababawasan talaga ang on-ball usage ni Jaylen Brown at Tyrese Maxey dahil plano ng Sixers na gamitin si Lebron bilang primary facilitator o primary playmaker. Siya ang madalas magdadala ng opensa at mag-o-organize eh. Dahil dyan din kasi mismo sanay nga raw itong si Lebron, parang ayaw rin alisin sa kanya ng Sixers to eh. Ito rin mismo kasi yung hanap nila ni Rich Paul. Gusto ni Rich Paul nung una pa lang na yung pupuntahan niyang team, si Lebron pa rin ang gagawing primary facilitator kahit hindi siya maging first option eh. Dahil no ego approach nga si Jaylen Brown ngayon. Sa report kasi handa nga raw talaga si Brown na mag-sacrifice ng personal statistic niya para lang makatulong sa championship chance ng Sixers. Hindi na usapan sa personal stats to eh. Ang habol din yan, championship title. Yan din talaga yung sinabi ni Brown na mas mabibigyan talaga si Lebron ng magandang way kung siya mismo ang mag-o-organize ng team offense nila. Mas maraming pagkakataon na magpo-focus yan sa depensa at magpapataas ng overall efficiency ng team eh. Sa projection ng mga analyst, si Joel Embiid magiging primary scorer pa rin. Siya pa rin ang number 1 offensive option. Ang opensa ay iikot pa rin sa kanya sa post-game, mid-range shooting at inside scoring. Si Jaylen Brown at Tyrese Maxey, secondary scorer pa rin at magiging pangunahing katuwang kay Embiid sa pag-score eh. Yung lagay naman ng Lakers kay Kuminga, mukhang mas mataas pa yata yung chance ngayon ng Cavaliers na makuha yan.
Dahil sa report, mukhang hindi talaga sapat ang trade offer ng Lakers sa Atlanta Hawks para kay Kuminga. Jared Vanderbilt lang kasi kasama yung draft capital ang ibibigay nila, na underwhelming nga raw yan kaya maraming league executives ang naniniwalang hindi talaga sapat ang package na yan ng Lakers para mahikayat ang Atlanta Hawks na ibigay sa kanila si Kuminga. Samantalang ang Cavaliers ngayon sobrang interesado na rin na makuha si Kuminga after na hindi nila makuha si Lebron, at ang pinaka-trade asset nila dyan na ibibigay itong si Max Strus, Dennis Schroeder, at si Max Strus pa mismo ang nakikitang pinakamagandang asset sa Hawks dahil sa pagiging elite shooter, may playoffs experience at nasa huling taon na rin ng kontrata niya, kaya magkakaroon ng salary flexibility ang Atlanta pagkatapos ng season. Hindi na lang trade asset ngayon ang lamang ng Cavaliers kay Kuminga, dahil base mismo sa agent niyan na mas gusto talaga ni Kuminga ang Cavaliers, na mukhang magiging dehado talaga ang Lakers sa report na to Isa pa, mas gusto nga nito yung sistema ni Kenny Atkinson, at mismong si Mitchell pa yung nagpapakita ngayon ng interest kay Kuminga Ayon din mismo kay Shams, hindi rin talaga tumigil ngayon ang Lakers para makipag-usap sa Hawks at sa kampo mismo ni Kuminga, pero hanggang ngayon walang interes na pinapakita itong si Kuminga para nga tumaas ang chance ng Lakers sa kanya. Yan yung problema opening pa lang ng off-season, hinahabol na siya ng Lakers, hanggang ngayon hindi pa rin siya makuha. Isa pa sa problema ng Lakers, yung salary demand na hinihingi nitong si Kuminga, around 20 to 25 million, na hindi kasi nila kayang ibigay na dahil sa cap flexibility nila. Isa pa, kailangan nilang mag-waive ng malaking contract kung sakali lang para magkaroon ng sapat na cap room, pero mukhang ngayon mas nagiging pahirapan na makuha si Kuminga, lalo't ang Cavaliers mas malaki yung pagkakataon sa kanya, dahil mas gusto ni Kuminga ang sitwasyon sa Cavaliers ngayon na mukhang mas mataas pa rin ang chance para sa win now mode. Isa pa, may dati na siyang relation kay Kenny Atkinson, at mas maganda ang trade asset ng Cavaliers kumpara sa Lakers, kaya mas madaling makagawa ng deal ang Hawks, at sapat yung contract nitong si Max Strus at Schroeder para i-match sa salary nitong si Kuminga.